Sa kalagitnaan ng tumitinding iringan sa pagitan ng China at Japan pati na rin ng matinding banggaan ng China at United States, unti-unting lumilikas ang maraming kumpanyang Hapon at Taiwanese mula sa mainland China. At noong Nobyembre 21, isang malaking pangyayari ang yumanig sa industriya. Bigla ang isinara ng Canon ang planta nito sa Zhongshan. Ayon sa kumalat na pahayag ng kumpanya, sobrang bumagsak ang merkado ng laser beam printers habang mabilis namang umaangat ang mga sariling brand ng China. Kahit ilang taon pa silang nag-adjust, hindi na talaga maibalik ang dating takbo ng negosyo. Kaya matapos ang matagal na pag-uusap, musika tuluyan ng pinahinto ang operasyon sa China noong Nobyembre 21. Halos 28 na taon nang tumatakbo ang Canon Junction bilang subsidiary ng kumpanyang Hapon. Isa ito sa pinakamalaking employer sa lungsod at malaking maituturing ang ambag nito sa lokal na ekonomiya. Pero pagkatapos ng announcement, libo-libong manggagawa ang biglang nawalan ng trabaho. Marami ang musika na gulat, marami ang nagalit at marami ang nagtanong kung pera lang ba ang dahilan o kung may halong politika. Bago tayo magsimula ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe para sa video na ito. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. May isang manggagawang nag-post, pwede ba talagang magsara agad ang isang Fortune 500 company? Anong gagawin namin ngayon? Mag-deliver ng pagkain o mag-drive sa ride-hailing? Mas mabigat ang takot kaya galit. Yun sa isa pa, noong 27 hindi kami kinakabahan sa pagkawala ng trabaho. Pero ngayon, halos lahat kami bali sa araw-araw. Isang blogger na kilala bilang Asia Finances sa X ang nagsabi na kung pera lang ang problema, dapat unang sinusubukan ng mga kumpanya ang layoffs, salary cuts o bagong financing. Ang pagsasara ng planta kaagad ayon sa kanya ay mas amoy political risk kaysa financial loss. Pero hindi ito nag-iisang kaso. Isa na itong bahagi ng mas malaking pag-alis ng mga kumpanyang Hapon mula sa China. Isang malinaw na senyales natapos na ang panahon kung kailan ang foreign capital ang may pinakamalakas na impluensya sa manufacturing sector ng China. Noong Nobyembre 26, naglabas ang NK Asia ng survey na nagsasabing mas tumataas ang business risks para sa mga kumpanyang Hapon habang mas lumiit ang market share nila sa China. Ang tensyon ng China at Japan ay lalo pang nagpalala ng panganib para sa mga negosyo. Ayon sa Japan External Trade Organization, bumagsak ng higit 30% ang investment ng Japan sa China sa unang kalahati ng 2025. Napansin din ng mga netizens sa China na noong early November, nagkaroon ng self-salation notice ang Sony Xperia sa WeChat. Tinanggal din ang mobile section sa Sony China website at hindi na ma-access ang mga lumang product pages. Maging ang kanilang official WBO account ay hindi na update simula pa noong Marso. Ayon sa isang Japanese electronics insider, malaki ang ibinaba ng sales ng Sony phone sa China, kaya pati ang service centers ay inadjust. Dagdag pa niya, unti-unti na ring nawawala ang dating appeal ng Chinese market para sa mga kumpanyang Hapon at maging ang mga Japanese expatriates ay hindi na raw kampante sa kanilang seguridad sa bansa. Marami sa kanilang pamilya kahit may Chinese citizenship ang nagsisiuwian na sa Japan. Ngayon, alin-alin bang kumpanyang Hapon ang tuluyan o malaki ang binawas na operasyon sa China ngayong? Isa sa pinakamalaki ang pag-alis ng Mitsubishi Motors. Noong 2024 fiscal year, halos 53% ang ibinagsak ng benta nila sa China at iba pang Asian markets at 7,000 units lang ang naibenta dahil sa malalang pagkalugi. Inanunsyo noong early 2025 na ititigil na nila ang production at sales ng mga sasakyan sa China kasama ang pagsasara ng joint venture factory nila sa Changsha, Hunan. Nananatili namang may investments ang Panasonic sa China tulad ng bagong EV subsidiary sa Shanghai. Pero sabay nito, binabawasan naman nila ang traditional consumer appliance business. Noong nagdesisyon ang Panasonic na itigil ang paggawa ng mga low-end microwave ovens, rice cookers, at iba pang small appliances sa China. Dahil dito, sinara ang production lines sa Tianjin at Hangzhou. Si Toshiba na noon pang 28 ibinenta
Ang TV brand license ay halos private label na lang ang produkto sa China ngayon. Si Sharp naman, kahit hindi pa tuluyang umaalis, ay bumaba na sa 0.5% 5% ang market share sa TVs at smartphones. Kaya nitong 2025, tahimik nilang tinanggal ang ilang smartphone product lines sa Chinese websites at nag-shift ang focus sa commercial displays at medical equipment. Si Tamura Electric, na may lab production at sales bases sa China, inanunsyo noong Nobyembre na magsisimula na silang gumawa ng current sensors sa Saitama Prefecture sa Japan at ibebenta ang joint venture nila sa China. Plano nilang bawasan ng 30% ang production sa China pagsapit ng 28 taon habang palalawakin naman ang manufacturing sa Mexico at Europe. May mga ulat din na ililipat ng TDK Corporation ang battery production nito palabas ng China bago matapos ang 205. Sisimulan nila ang paggawa ng smartphone battery modules sa Haryana, India. Kinumpirma ng isang empleyado ng TDK sa Dalian na ramdam ang pagbaba ng production sa China at malaki ang epekto nito sa mga lokal na manggagawa. Sa retail sector naman, nagsara ang Family Mart ng halos 100 na tindahan sa Northern China nitong 2025. Samantala, bagamat hindi pa umaalis ang lawon, itinigil nila ang expansion sa second at third tier cities at mas pinili nila ang franchising at joint venture setups. Lalo pang lumala ang sitwasyon matapos ang tension noong 2005. Nang magsabi si Japanese Prime Minister Sana Takeuchi na posibleng makialam ang Japan Self-Defense Forces kung magkaroon ng emergency sa Taiwan. Agad itong sinagot ng Beijing sa pamamagitan ng pagpapadala ng warships malapit sa disputed waters, paglalabas ng travel warnings laban sa Japan, pagbanggit ng posibleng restriction sa Japanese seafoods at pagtaas ng economic pressure sa mga negosyong Hapon. Sa madaling salita, hindi lang negosyo ang dahilan ng pag-alis. Mas malaki ang usaping politikal, seguridad at kinabukasan. At ngayong patuloy ang init ng tensyon, lalo pang tumatatag ang desisyon ng mga kumpanyang Hapon na lumayo muna sa China dahil sa tensyon ng China at Japan. Hindi lang diplomasiya ang naapektuhan. Kumalat na rin ito sa mundo ng negosyo. Ayon sa Japan External Trade Organization, mahigit 20 business engagements ang biglang nakansela sa pagitan ng dalawang bansa. Isang malinaw na senyales na lumiliit ang kumpiyansa ng mga kumpanya. Dahil dito, marami sa mga negosyong Hapon ang nagsisimulang lumipat ng operasyon papunta sa Vietnam at iba pang bansa sa Southeast Asia kung saan mas mababa ang panganib. Ayon kay Professor Ichiro Kuroji ng Kanda University of International Studies, hindi uurong si Prime Minister Takeuchi sa kanyang mga sinabi. Sa halip, mas lalo pang tumaas ang suporta ng publiko para sa kanya dahil sa naging reaksyon ng Beijing. Tulad ng sabi niya, "The more pressure China applies, the more united the Japanese people become." Sa gitna ng lumalawak na presensya ng militar ng China sa rehiyon, mas nagiging malapit ang Japan at Taiwan. Noong Nobyembre 15, pumirma sila ng Intelligence Sharing Agreement at muli nilang pinagtibay ang suporta sa Taiwan sa G7 Summit. Malaking bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa ay nakasandal na ngayon sa ekonomiya, kung saan mahigit 80% ng bilateral trade noong 2025 ay konektado sa kanilang kooperasyon. Isang malaking halimbawa nito ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC na nagtayo ng planta sa Kumamoto, Japan. Nagsimula ito ng production noong Abril 25 na naging bahagi ng mas malawak na Semiconductor Alliance na layong bawasan ang panganib ng pagdedepende sa China. Dahil sa matatag na posisyon ng Japan laban sa China, tumaas ang suporta ng Taiwanese public. Marami ang nanawagan na mas suportahan ang mga produktong Hapon, lalo na ang seafood tulad ng scallops. Tinanggal na rin ng Taiwan ang lahat ng food restrictions mula Japan. Mga limitasyong ipinataw noong matapos ang Fukushima nuclear disaster. Kamakailan, nag-post pa si President Lai Ching-te ng video kung saan kumakain siya ng sushi na may scallops mula Hokkaido at amberjack mula Kagoshima. Sabi niya, "What do you all eat? Maybe it's a good time to enjoy Japanese food."
Binanggit pa niyang kasama sa kanyang lunch ang lokal na squid at tamagoyaki na gawa sa Taiwanese eggs na simbolo raw ng matatag na samahan ng Japan at Taiwan. Sa unang kalahati, bumagsak sa 2.74 ang investments ng Taiwan sa China, isang historic low. Kasabay nito, sumirit naman ang capital outflows habang mabilis na lumalabas ang mga Taiwanese companies mula sa China. Noong Nobyembre, inanunsyo ng Jingpa Electronics, isang kumpanyang halos 30 taon nang nakabase sa Dongguan, na isasara na ang operations nito. Umabot sa higit 10,000 ang naging empleyado nila noong kasagsagan ng operasyon at isa sila sa pinakamalaking exporters ng Dongguan. Ayon sa sikat na vlogger na si Ying Dian, natapos ang full liquidation ng kumpanya noong matapos mabayaran ang huling batch ng empleyado. Lumipat na ang kumpanya sa Thailand kasunod ng iba pang malaking pabrika sa rehiyon tulad ng Jingbao, Guangbao, Puxi, Fujitsu, Shinhan Footwear at Fuaning, lahat sarado na. Matagal ng palihim na lumalabas ng China ang Jingpa. Noong 2015, inilipat nila ang ilang production lines mula Fanhuang papuntang Thailand na nagdulot ng pagkawala ng mahigit 3,000 trabaho. Itinatag pa noong 1996 bilang bahagi ng Jeria Group ng Taiwan, ini-invest nila noon ang mahigit 100 milyong US at sinakop ang 17,000 metro km². Gumawa sila ng calculators, printers at iba pang electronics para sa mga global brands tulad ng HP, Dell at Canon. Lumalakas ang pag-alis ng mga kumpanyang Taiwanese dahil sa patuloy na tensyon ng US at China. Mas mataas na geopolitical risks, mas mahal na labor costs at mas hirap na business environment sa China. Sa isang survey, mahigit 63% ng mga kumpanyang lumalabas ng China ay pumipiling lumipat sa Southeast Asia bilang bagong operasyon base. At noong 2005, malaking dagok pa ang dumating para sa China nang ilipat ng Apple ang halos 40% ng iPhone production nito papunta sa India. Malaki ang epekto nito sa contract manufacturing industry ng China. Lalo na't sa loob ng maraming taon, China ang naging sentro ng produksyon ng Apple sa tulong ng Taiwanese-owned Foxconn at iba pang Chinese manufacturers sa Pearl River at Yangtze River deltas. Sa lahat ng ito, malinaw ang pattern. Habang tumataas ang peligro sa rehiyon, mas maraming kumpanya ang gumagawa ng hakbang para makalayo sa panganib na dulot ng tensyon sa China. Habang lumilipat ang produksyon ng maraming kumpanya palabas ng China, ramdam na ramdam ng Foxconn ang epekto. Marami sa kanilang production lines ang tumigil at nagkaroon ng malalaking tanggalan ng empleyado. Ayon sa ilang ulat, ang planta ng Foxconn sa Zhengzhou ay halos tahimik na ngayon. Pati ang business district sa paligid nito ay halos walang tao, kaya marami ang naghihinala na posibleng mag-pull out na rin sila. May mga bulong-bulungan pa na ang Foxconn sa Shenzhen ay magdi-disassemble na ng ilang production lines. Kaya natural lang na maraming nagtatanong, ano ba talaga ang nangyayari sa Foxconn? Bumagsak na ba sila ng tuluyan? Hindi lang sila ang apektado. Maging ang mga pabrika sa Suzhou, Kunshan at Dongguan ay naiulat ngayong taon na hindi na tumatanggap ng bagong empleyado at sa halip ay nagtatanggal ng mas matatagal ng manggagawa. Sa mga video na kumalat online, may mga nagsasabing parang tapos na ang Foxconn, lalo na sa campus nila sa Luan, kung saan mahigit 12 ng departments ang tuluyang isinara. Halos lahat ng operations ay nakapause. Walang malinaw na paliwanag ang kumpanya, pero madalas na binabanggit ng mga empleyado na bumaba ang orders, kaya kinailangang bawasan ang operasyon. Marami sa mga manggagawa ang nagsabing 8-hour shifts na lang ang binibigay at wala ng overtime. Ilang araw na ang nakalipas, nagtanong pa ang ilang insiders sa top management tungkol sa sitwasyon. Sagot nila, baka sa kalagitnaan pa ng December bago magkaroon ng final announcement. Noong October 27, nakapag-video pa ang ilang Foxconn workers ng napakahabang pila ng mga empleyadong nagsasubmit ng resignations. Ayon sa mga lumabas na report, balak ng Foxconn na dumaan sa malaking restructuring sa China at halos 100,000 taos trabaho ang posibleng maapektuhan dahil sa industrial upgrade. Nakabahala ito dahil anumang galaw ng Foxconn ay halos siguradong may domino effect sa buong electronics manufacturing sector.
Ayon sa supply chain sources, ang bagong iPhone Air na nirelease sa China noong October 22 ay 50,000 units lang ang naibenta sa loob ng 2 weeks malayo sa malakas na benta ng iPhone 17. Dahil sobrang mahina ang sales, tinanggal ng Foxconn ang karamihan sa production lines at inaasahang ititigil nila ang produksyon bago matapos ang Nobyembre 25. Kasabay nito, lalo pang umiinit ang tunggalian ng United States at China. Ang America First policy noong panahon ni President Trump ang nag-udyoke sa maraming kumpanya na ilipat ang supply chain palabas ng China. Dahil dito, maraming Taiwanese companies ang naiipit sa gitna ng US-China tech war at mabilis na nagdedesisyon na umalis. Noong Nobyembre 27, nagsulat si Hashi Chengo ng Wealth Magazine na ang lumalalang relasyon ng China at Japan ay lalo pang nagpapabilis sa pag-alis ng mga kumpanyang Hapon mula sa China. At sa unang pagkakataon nitong October, mas mataas na ang exports ng Taiwan sa United States kaysa sa China. Ayon kay Heshe, malaki ang naging epekto ng US tariffs at investments mula noong pumasok sa pwesto si Trump. Ang global industrial layout ay tuluyang nagbago at ang decoupling ay mas malinaw na ngayon. Binanggit niya na malaking pagbabago ang nangyari sa export structure ng Taiwan. Noong October, umabot sa 21. Weston is $1 billion ang exports ng Taiwan papunta sa United States on 34 na po ng total exports. Samantala, 4.3 billion US lang ang papunta sa China o 23.2%. Sa unang test buwan ng Ducom 20 lumago ng 63.3% ang exports ng Taiwan sa United States. Umabot sa $151.6 na bilyong dolyar. Ang export sa China ay 5% lang ang itinaas, umabot sa 138 na bilyong dolyar. Samantala, iniulat ng Ministry of Commerce ng China na ang foreign direct investment ay bumagsak sa 8.5 bilyong US sa third quarter ng 2025, isang 51% pag-unti mula sa previous quarter at 5% na pagbaba mula sa peak noong first quarter ng 2022. Ipinapakita nito ang pagbagsak ng kumpiyansa ng mga foreign investors sa ekonomiya ng China. Mula dati ay sentro ng global capital, ngayon ay napupuno na ng walang laman na industrial parks at tumataas na unemployment. Nagbabala ang mga ekonomista. Ayon kay Chen Xiaonong, isang US-based China expert, tapos na ang tinatawag na economic miracle ng China at hindi na raw inaasahang makakabalik pa ito. Dapat daw maghanda ang publiko para sa matagal na paghina ng ekonomiya. Habang tuloy-tuloy ang pag-alis ng foreign companies, tumataas ang unemployment rate. Nagbabala si Chen na ang structural unemployment ay maaaring mauwi sa social instability. Bumagsak din ang consumer confidence. Ang retail sales ay 3.2% lang ang itinaas noong third quarter ng 205. Malayo sa pre-pandemic levels, puro tipid ang mga tao at mabigat ang pangaraw-araw na sitwasyon. Sa madaling salita, ang krisis na nararanasan ng China ngayong 2025 ay hindi na simpleng economic slowdown. Isa na itong malawakang pagguho. Nasa krisis ang real estate. Sira ang supply chain, mataas ang unemployment sa mga bagong graduates at marami sa mga middle-aged workers ang napipilitang mag-early retirement. Kahit anong ganda ng ipinapakita ng state media, iba ang totoo sa kalsada. Ang karamihan ay naniniwalang mas mahirap pa ang bukas. At sa puntong ito, matapos nating daanan ang napakahabang serye ng pangyayari mula sa tensyon ng Japan at China, paglipat ng mga kumpanyang Hapon at Taiwanese hanggang sa pagguho ng kumpiyansa sa ekonomiya ng China, may isang mas malalim na tanong na kailangang sagutin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa hinaharap ng rehiyon at pati na rin ng buong mundo? Dito nagsisimula ang mas malawak na larawan. Kung iisipin natin, ang pag-alis ng mga kumpanyang dayuhan mula sa China ay hindi lang basta business decision. Isa itong patunay na nagbabago na ang global power balance. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, itinuring ang China bilang pinakamalaking manufacturing hub ng planeta. Pero ngayong 2025, makikita nating unti-unti nang kumakalas ang mga bansang dati ay lubos na nakaasa sa Beijing. Hindi na ito simpleng paglipat ng mga pabrika. Isa itong reorientation
ng buong international economic system. Habang lumilipat ang produksyon sa Southeast Asia, India, Japan at maging sa Latin America, unti-unting nabubura ang dating modelo ng China plus the world. Sa halip, napapalitan ito ng bagong trend na tinatawag ng mga eksperto na multi-node supply chain. Isang modelong hindi na umiikot sa iisang sentro, kundi sa maraming rehiyon na sabay-sabay na nagpo-produce. At dito, nagkakaroon ng kakaibang pagkakataon ang mga bansang matagal nang nasa gilid ng global economy. Halimbawa, ang Vietnam. Noong nakaraang 20 taon, patuloy itong tumataas ang ranking sa global manufacturing competitiveness. At ngayong ang mga kumpanya mula Japan, Taiwan at Estados Unidos ay sabay-sabay na pumapasok sa Hanoi at Ho Chi Minh, lalo pang lumalakas ang posisyon nito bilang bagong mini-hubs. Ganito rin ang nangyayari sa India. Dahil sa napakalaking merkado, murang labor at tulak ng Estados Unidos, nagiging malakas ang loob ng mga tech giants tulad ng Apple, Google at Samsung na itaas ang kanilang production lines doon. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, inaasahang malalagpasan ng India ang share ng China sa ilang consumer electronics categories bago matapos ang habang nangyayari ang lahat ng ito, nananatiling malaking tanong kung paano haharapin ng China ang bagong realidad. Noon, sapat na ang murang labor, malalaking industrial parks at mabilis na production turnover. Pero sa bagong panahon, hindi na sapat ang bilis. Kailangan na ang predictability, transparency at stability. Mga bagay na malabong ibigay ng isang bansang may lumalalang geopolitical tensions. Habang lumalabas ang mga dayuhang kumpanya, sabay ring umaalis ang kapital, talento at innovation. Hindi ito tulad ng simpleng pagkawala ng trabaho sa isang lungsod. Ito ay long-term erosion ng competitive advantage. Kapag ang mga high-tech industries ay lumipat na, kadalasan ay hindi na ito bumabalik. Maraming ekonomista ang nagsasabing ang masakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Dahil sa unti-unting paghina ng real estate sector na halos 1/3 ng GDP ng China, may panganib na tuluyang humina ang consumer spending, lalo na't mas maraming kabataan ang hindi makahanap ng trabaho. Sa bawat taon na tumataas ang graduate unemployment, mas bumababa ang social mobility at mas lumalalim ang takot ng mga pamilya tungkol sa kanilang kinabukasan. At dito natin makikita ang pinakakinatatakutan ng maraming eksperto, ang possibility ng long-term stagnation. Hindi ito pagbagsak na mabilis. Hindi ito parang financial crash na bigla ang bumubulusok kapag may mali sa stock market. Ito ay mabagal, tahimik at unti-unting pagkasira ng economic engine. Isang krisis na hindi pansamantala kundi structural. Pero habang unti-unting binabago ng mundo ang direksyon nito, hindi rin mawawala ang pangamba. Saan papunta ang tensyon na ito? Anong ibig sabihin kapag hindi na dahil sa negosyo ang paggalaw ng mga bansa kundi dahil sa takot, politika at military rivalry? Mas nakakatakot pa dahil kapag sinamahan ng economic slowdown ang tumitinding geopolitical tension, nagiging madali para sa mga leader na gumamit ng nationalism para aliwin ang kanilang mamamayan. Mas madaling sisihin ang kalaban kaysa ayusin ang mga internal na problema. At kapag hindi kumikilos ang ekonomiya, ang politika ang nagiging sentro ng solusyon. Kahit paminsan ay hindi ito solusyon kundi dagdag na panganib. Hindi ito simpleng kwento ng pag-alis ng Canon o pagsara ng Fox Conant. Ito ay mas malaking narrative tungkol sa pagguho ng isang economic model at pagkabuo ng bago. Pero sa likod ng lahat ng ingay, may mga banayad na detalye na hindi napapansin. Una, ang paglipat ng supply chains ay nagbibigay ng bagong oportunidad sa mga bansang handang tanggapin ito. Hindi lang trabaho ang nadadala ng mga kumpanyang ito, pati technology transfer, investment sa infrastructure at long-term partnerships. Pangalawa, nalalantad ang kahinaan ng mga bansang sumusandal lang sa chip manufacturing. Kapag ang ekonomiya ay nakatali sa low-cost production, kaunting pagbabago lang sa global demand o politikas ay sapat na para bumagsak. Pangatlo, nagsisimula ng lumago ang konsepto ng economic alliances, hindi na base sa shared values kundi shared vulnerability.
Kapag pareho ang panganib na kinakaharap mo at ng kapitbansa mo, mas madali kayong magsanibwersa. Ito ang dahilan kung bakit ang Japan, Taiwan, India, Estados Unidos at Southeast Asia ay unti-unting bumubuo ng bagong network. Hindi man opisyal pero malinaw na nakikita sa mga galaw nila. At habang lumalayo sila sa China, mas lumalakas ang network na ito. Kung dati ang tanong ay gaano kalaki ang export ng China ngayong taon, ngayon ang tanong ay sino na ang papalit. Habang bumabagal ang ekonomiya ng China, may lumalaking pressure para magbago sila. Pero hindi malinaw kung kaya pa ba nilang habulin ang bagong direksyon ng mundo. Dahil ang tunay na problema ay hindi lang ekonomiya. Ito ay kawalan ng tiwala. At kapag ang tiwala ay nawala, napakahirap nitong ibalik. Sa huli, ang kwento ng Ngao tungkol sa isang bansa lang. Ito ay salamin ng mas malaking pagbabago sa global landscape. At kahit hindi pa natin alam kung ano ang magiging resulta nito sa susunod na 5 o 10 taon, isang bagay ang tiyak. Nagsimula na ang reshuffling ng world economy at kapag nag-reshuffle ang mundo, walang bansa, walang kumpanya, walang industriya ang mananatiling pareho. Kaya habang tumitingin tayo sa hinaharap, iisang tanong ang dapat nating pagtuunan. Handa ba tayong harapin ang bagong mundo na unti-unting nabubuo? Isang mundo kung saan ang dating malalaking tithan ay nanghihina at ang mga dating nasa gilid ay unti-unting pumapasok sa sentro? Kung anuman ang mangyari, ngayon pa lang ay malinaw na. Ang At5P ang naging taon na nagbukas ng pinto sa bagong yugto ng global economy. At sa paglipas ng panahon, dito magsisimula ang kwento kung paano muling binuo ang pandaigdigang merkado mula sa lumang sistema papunta sa isang hindi pa natin lubos na nauunawaan.